dakilang manggagamot. Worthy, you are worthy, Lord. Ang aming gabay, ang aming proteksyon, ikaw lang, Jesus. Kaya nararapat na Panginoon na pag-alayan ang aming papuri at pagsamba, Panginoon. Well, let's just utter a word of praise and thanksgiving to you, Lord, in our own special way right now.
dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas sa Espiritu ng Kalinambahan. May I request everyone to kneel down before the Lord. Tayo po ay lumukod sa presensya ng Diyos. For the Lord is here in this place. Nararapat ka, Panginoon, pagdalayan ng aming pagsamba.
taus-pusong masasalamat, taus-pusong pagpupuri ang aming alay sa iyo, Panginoon. Tanging sa iyo lang, Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Could we give the Lord another big clap? Thank you, Lord. The Lord deserves our worship. Please call him on. In the presence of the Lord, as we call upon Nanay Ana. Amen. So we welcome everyone. We welcome na po yung mga taga-Tugigaraw at taga-Solana. Amen. Ano ba ako Solana? Solana. Babae pala na lalaki dito sa akin. Solana. Okay, sige po, please let us all settle down para po tayo ay magpag-focus sa gagawin ng Panginoon. Lalo na yung mga taga-Santiago, Isabela, I know you're the host, but please do settle down. Okay, tayo lahat ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. But siguro po, let me just explain and introduce kung ano po yung ginagawa natin. Ang tawag po natin dito ay apps. Actually, sinimulan po ito sa Metro Bulacan at sa South, like 2022. Tama ba ako? Dan? 2022, tama ko, Ben? Okay, 2022. So we started in 2022. Supposed to be 2023. Ay ma-introduce din sa inyo. Kaya lang sa dami ng mga naging activity, dapat prioritize natin ito. Amen. So what do we mean by apps? Dalawa po ito. Meron Tagalog at saka English. Okay? Yung Tagalog po is awit, pagsamba, at pananalangin sa Espiritu. That's the meaning of apps. No, hindi siya apps na ida-download. Sa mga kabataan, apps, ida-download ba namin ito? Hindi po. Ang apps po ay awit, pagsamba, pananalangin sa Espiritu. Bakit po na sa English po is, bakit pagdating sa English ay apostolic prayer and praise in the Spirit? Okay? Now, let me just explain a little po dito bago po tawagin ang magsasalita sa atin ngayong umaga na to. Ito po ay bunga ng pananalangin ng inyong mga katatayan, mga tatay, because we believe that this is our call as a family. Bilang pamilya ng Diyos, ito ang pagkatawag natin. Parang ayaw niyo po Okay, hindi lang po ito ang pagkatawag ng mga taga-Navotas, ito po ay pagkatawag nating lahat. That we are called to pray and praise God. Amen? So tayo po ay lumalakad dito that our family, each family must be in the spirit of praying and praising God always. Kaya po pinapalakas natin ang ating pananalangin at pananambahan sa Diyos. Mararamdaman niyo na po yan, makikita. Tama po ba yun? Pero I want us to understand that praying in our family is not just a ministry, neither an activity. Na amen po ba? Amen. Praying and praising God to our family is not a ministry, not just a ministry. It is not just an activity. Like, okay, may prayer meeting, patawag kayo. Ang problema, laging pag-outing, puno. Pag-prayer meeting, 3 lang. Kaya hindi natin ito ginagawang activity. Neither ministry. But prayer and praising God is a lifestyle in this family. So, irregardless na may ginagawa ka o wala. Pero pag di ka nananalangin at nananambahan sa Diyos, kahit mag-isa ka lang, wala tayong patutunguhan. Amen po ba? That's why it's very important. This is not just the backbone, this is the blood that flows in our family. Hindi po tayo magagaling. Pero dahil tayo nananalangin at nananambahan sa Diyos,
the Spirit of God continuously lead us to where God wants us to be. Bakit sinabing apostolic prayer and praise? Bakit apostolic? Apostles, hindi dapat sa mga apostol lang yan, ministry na yan, po. When we talk about apostolic, it talks about government. We are governing everything happening in the physical, in the spirit. Amen po ba? So, sabi sa Biblia, whatever we bind on earth will be bound in heaven. Whatever we lose on earth will be loose in heaven. That is what we are doing. Amen po ba? So sabihin mo, hindi ministry ang prayer. Lifestyle ito. So, kahit paanong ginagawa mo, ikaw nagtatrabaho sa opisina, ikaw ay pumapasok sa eskwela, ikaw ay nagsasaka, ikaw ay naggagawa ng kung ano-ano, kung di tayo nananalangin, mapapagod at mapapagod tayo. But this is our fuel to do what the Lord wants us to do. So, kailangan po natin paigtingin at palakasin ang pananalangin. Hindi porket mga pastor kami, mananalangin kami. Kaya yung mga tatay dito, kailangan manalangin tayo. Maunahan pa tayo ng mga anak natin. Tama ba? So, paiigtingin natin yung intimacy natin sa Diyos. So that's why it is called apostolic, because we govern everything that is happening in the physical, in the spirit. Tama po ba? But because that is what the Lord says. Whatever we bound on earth, we will bound in heaven. Whatever we lose on earth shall be loose in heaven. But if we will not make this as our lifestyle, araw-araw, 24/7, kaya in the spirit, pag sinabi natin in the spirit, we are always connected to God 24/7. Hindi pag nasa trabaho ka na, nasa palengke ka na, nasa sakahan ka na, nandito, wala na, disconnected na ako. No. Every time, every minute, we have to be connected. Sabi mo sa katabi mo, gising. Kahit 5 a.m. ka nagising. Ano oras umalis ang mga taga-Gonzaga? 3 a.m. Sabihin mo sa mga taga-Gonzaga, bawal matulog. 3 a.m. Mga taga-Gatama na oras malis? 4 a.m. Palapit na palapit yun eh. Ang taga-tigagan ako, ano oras na malis? 7. Kaya ka na late. Kasi pa daw na eh. Alas 4 kami na nagantay, yung sasakyan ang nalate naman. Magpaliwanag tayo. In the spirit joke. Pero at least nandito na sila ngayon, di ba? Matagamit tao, ano oras umalis? 5 a.m.? Nalate pa yung bus. Bus din ang dahilan nila. Ano yung mga bus na yan, oh? Okay lang. So, we would like to thank God for having all of you. So, makinig po tayo ngayon because we believe the Spirit of the Lord is in this place. Amen? At tinitiyak ko sa inyo, hindi ito pala lakasin ng prayer ministry niyo. Definitely. Di ba? Kailangan palakasin muna yung prayer life natin. Tsaka praising life natin. Amen? So, hindi ko na matatagalin. Tinatawagan ko po ang ating tagapagsalita ngayon. Ang gwapong-gwapo, si Tatay Dan Estrada. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Alam niyo po ba that every time we give thanks to our God, heavens are being opened? Yes. So, pwede ba tayo tumayo muna? Let us give thanks to our God. Sige po. Thank you, Lord. Thank you. Come on, open your mouth, start giving thanks to our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We give you praise, God. Thank you, Jesus. We love you, God. We honor you, Jesus. Thank you for the forgiveness, God. Thank you for your presence, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord God. Thank you for your grace, mercy, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po, Lord. Napakapulit mo, Panginoon Diyos. Thank you, Lord God. Wala kang katulad, Panginoon Diyos. Wala kang katulad, Panginoon Diyos. You are our God, our Father, our Savior, our Deliverer, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Lord, we continually invoke your presence in our midst, Father God. Your faith
move in our midst, Lord God. May you prepare these people even now, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, we soak this place, we soak each and every one in the blood of Jesus Christ right now. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Tataya mo, ikaw pong mag-control, ikaw pong gumawa, ikaw pong kumilos sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You need to move, Holy Spirit. Lord, continually appropriate the blood of Jesus Christ upon this place right now. In the name of Jesus Christ. Take over, Father. Lord, we even charge your angels to guard this, protect this place, Lord God. Protect each and every one. We're here today, Lord God. Even now, Lord God. And right now we entrust everything unto you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, makakunin po bawat staff. Alam niyo, bago po ako magpatuloy, ako kasi ay understood the importance of protocols and jurisdiction. Sabihin ng mga protocols and jurisdiction. Di ba sa military, kung ikaw ay sundalo or police, kung saan ka naka-assign, that is your jurisdiction. Bawa, yung isang police na-assign sa Aritaw, ang kanyang jurisdiction, doon sa Aritaw. Hindi siya pwedeng gumawa ng operasyon po sa Santiago. Kasi hindi niya yung jurisdiction. So kailangan niya mag-constitute, magdumas ng protocol, kailangan humingi ng permission doon sa hepe ng Santiago para siya makapag-kilos doon sa isang lugar. So what is true in the natural is also true in the spiritual. Amen? Ako po kasi ay nagpapastor po sa Nabotas sa Metro Manila. So my jurisdiction is doon po sa Nabotas. So since si Tegamilo po where's he? Tegamilo po ang pastor po dito po sa Santiago. At the same time, siya po ang vice chairman po ng ministerial. So I would like to ask ng permission and blessing po ni Tegamilo bago po ako sa inyo mag-minister. So, Tegamilo? Nagmamapping po. Sa Nabotas po siya. Kami. So yun, at bukod doon, di ba, since si Taibing, si Bishop Bing po, siya po ang senior pastor po ng Love of Christ. So ito po ay binubuo ng iba't ibang lugar. So kahit di siya rito naka-assign po sa Santiago, dahil siya po yung senior pastor po ng buong Love of Christ, ito rin po is under his jurisdiction. Amen. Okay po? So, I would like also to ask din po yung permission po, at blessing po ni Taibing bilang senior pastor po ng buong Love of Christ para so that I could minister to you freely under their authority. Okay po? So, napaka-importante na kasi mas madali po ako minister po sa inyong lahat. So, let's take a minute. Saan po das? Alam nyo, what is true in the natural is also true in the spiritual.
Kaya ayoko mag-business kasi alam ko yung authority na na meron po ako. So I am under the authority po. Kaya so that we could freely move. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alam nyo, ang church, diba, wala ang church din kasi, hindi na siya, kumbaga nagtitipon-tipon yun, yan, si Tagamilo. So, because wala ko po kanina, Tagamilo, kasi I believe sa importance po ng protocols and jurisdiction. So again, ako po ay pastor po sa Nabota, so yun po yung jurisdiction ko. So since si Tagamilo po ang pastor dito po sa this church, saka sa Santiago, this is under his jurisdiction. So I'm asking po yung permission po, tsaka blessing po ni Tagamilo para po igawad sa akin bago po ako mag-minister. Then stepping po mamaya. At the same time, siya rin po yung class rin po sa buong region po ng ng Love of Christ. So talagang tama-tama po yun. Can I ask your permission po para po to minister? Sige po, as a recognition to Tatay Dan, pwede bang tumayo na? And let everyone from cluster to release the blessing also with your right hand. Extend it to him. Father, we honor you, for you are the owner of everything. And as we acknowledge, O God, your presence, let Tatay Dan, O God, the authority that you have vested unto him, be manifest, Lord. And may we recognize, O God, the anointing that is in him as he humbled himself before you, Lord. And Lord, we allow the power of the Holy Spirit to manifest in his life and even in his kingdom. This we declare and decree in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang ating. Sabi sa Matthew chapter 18, verse 18 hanggang 20. In verse 18, kinote na kanina ni Nanay Ana, whatever you bind on earth shall be loosed in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Doon sa verse 19, ang sabing ganon ay, if two of you agree, nag-agree tayong lahat, di ba? Sa gawain na ito, nag-agree tayo ngayong oras na ito. Ano man daw po yung pagkasundaan natin dito sa lupa, ay pagkakasunduan din sa langit. Amen? Tapos sa verse 20, kung merong dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang pangalan, ay naroon siya sa ating kalagitnaan. Ngayong oras na ito, higit tayo sa dalawa, higit tayo sa tatlo. We believe that God is here. Amen? Hallelujah. But your power vested upon me in the name of Jesus. Ngayong oras na ito, I release God's anointing to be upon you in the name of Jesus. At ngayong oras na ito, hayaan mo, Panginoong Diyos, ang bawat salita mo ay ilalagay mo sa bibig, Panginoong Diyos. Idan, Tatay Dan, ngayong oras na ito at sa kanyang puso, at tunay o Diyos na ma-manifest ang iyong kapangyarihan. At ngayong oras na ito, I release, O God, your anointing. I release, O Father God, in the name of Jesus, the spiritual gifts in the name of Jesus. Let your spiritual senses be open. We thank you, we bless you, at pagpalain mo rin po, Diyos, ang lahat ng narito ngayong oras na ito na nakaisa sa pananalangin na ito. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Thank you, Lord. Yan.
Yan, alam, iba na yung nag-iba na yung atmosphere natin, di ba? Nasa siya. Baka nyo nung nung nag-pray ako kanina, sana ano na ako eh. Kaya sabi ko, I was reminded, kailangan mo ng kanilang permission, ng kanilang blessing para makapag talaga minister feeling. Yan, thank you Lord. So, today, our topic is about the prayer shield. Yan, prayer shield. Sabi mo nga prayer shield. Prayer shield. Mamaya libre na kung bakit siya Marian. Okay? Actually, yung po prayer shield, yan po talaga ay galing po yan kay Apostle Peter Wagner. Siya po yung nagbuo ng term na prayer shield. So prayer shield is a term used by the Apostle Peter Wagner to mean that God's chosen people, yan po yung mga intercessors. Sabi mo nga intercessors. Alam mo ba na kapag ikaw po ay intercessor, yan din po ay calling po ng Diyos sa akin. Amen? Kumbaga meron pong talagang joy talaga yung manalangin to mean that God's chosen people are to cover. Sabi mo nga cover. Cover the fivefold ministry gifts, which are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, and the leaders on the front line through the art of prophetic intercession on a daily basis. Now, there are reasons why do we need to establish prayer shield. Alam mo ba na napaka-importante na tayo po talaga ay mag-establish talaga ng prayer shield. Di ba, alam nyo, nung ako po ay bago-bago pa ng Kristyano, na ito na po sa akin na yung Christian life, ay hindi lang siya, hallelujah, praise the Lord, kundi ito rin po ay battle. In fact, ang isa po sa kategory po ng church ay army. So, whether we like it or not, we are in a battle. Pwede yung battle mo sa loob mo, yung sarili mo, o kaya ang battle mo talaga sa demonyo. Diba? Ano ang purpose ng enemy? To kill? Diba John 10:10? To kill, to destroy, and to steal. So yun talaga yung kumbaga, that is the main goal ng enemy sa buhay natin. Kaya talagang mahalaga na malaman mo na meron pala akong labanan na talagang pinasok o pinapasok. So, number one reason, ba't natin kailangan ng prayer shield? Number one is, prayer shield is part of the battle strategy to ensure victory and avoid casualty. Diba? We are thinking, ano ba yung mga means and ways para tayo laging manalo sa labanan. By the way, di ba, sino ang nasa forefront sa labanan? Di ba, sa church? Sino? Sino sa paligid mo ang unang inaatake ng kaaway? Ang pastor. Kaya kumbaga, etong pag-establish po ng prayer shield, this is a battle strategy. Sabi mo nga, battle strategy. Diba? Ito yung magandang plano eh. Kumbaga para to win war or to in waging war, dapat you need to have a battle strategy. Para maano mo, di ba kahit sa chess, di ba? Sa mga larong chess o kaya sa mga basketball, kailangan di ba ng strategy? Hindi pwedeng kanya-kanyang laro. So dito, God wants to develop, to raise up personal intercessors ng mga pastor. Alam niyo, nung pandemic, maraming mga pastor ang nag-quit sa ministry. Sad to say. Alam niyo ba yun? May tinawag ng Diyos para maglingkod, pero dahil sa
pandemic, di ba, siyempre nagsara yung mga churches, di ba, most of the pastors, di ba, kanilang kasi bread and butter, yung ministry. So, anong nangyari kumbaga, na-depress, na-down, parang ang tingin, walang miyembro, nasa online, lalo pag walang online yung church, di ba talaga namang problema. Pero tingin mo, kung meron mga nanalangin sa pastor na yun, hanggang ngayon, di ba? Ipapatuloy pa rin. So, itong Persia, God wants to establish personal intercessors ng mga pastor. Pati mga leaders din. At bukod doon, prophetic prayer has an advantage to win the battles. When we say prophetic, it means yung eyes mo are open, ears mo are open to receive from the Lord. Alam niyo ba, madalas kahit na wala kang, di ba, advantage kung ikaw ay meron kang mga visions. May mga dreams ka. God spoke through our dreams, through visions. Advantage yun. Pero kahit wala kang vision, wala kang dreams, God speaks through our thoughts. Kailangan mo lang maging sensitive. Baka mamaya God is speaking to you, pero hindi mo alam, si Sir na pa rin nangungusap sa iyo. So alam nyo, whenever we are praying for our leaders, for our pastors, we need to become sensitive. Ano yung leading ng Holy Spirit na pag-pray ko for my pastor, for my leaders. At bukod doon, kaya tayo merong pressure to avoid casualty. Diba? Di ba sa giyera, hindi po maiwasan yung talagang, di ba, mahirapan, di ba, masugatan. So, pagka meron kang pressure, di ba, meron kang meron nagpe-pray para sa iyo o para sa mga pastor. So, kung meron mga atake yung kaaway, di ba, kaya nga shield para ma-avoid yung casualty. Which one? This one. Pangalawa, to send this one. Bakit natin kailangan ng prayer shield? Prayer shield is our backup force. Sabi mo nga, backup force. Alam niyo ba, ito po, kapag meron kang established prayer shield, meron kang reinforcement. Di ba, pag kami here, di ba? At di ba, nasa field yung yung sundalo? At kapag siya ay kumbaga, malapit na makuptog ng mga kaaway, pagkadala po ng backup force o ng reinforcement, yung kanyang superior, di ba? Kahit na parang matatalo yung sundalo sa labanan, pag there's some reinforcement, una lumakas yung loob niya. Pangalawa, meron sa kakampi. So dito, to establish our prayer shield, you do not fight alone. Alam ng pastor mo, hindi siya nag-iisa. O, tanong ko sa iyo, yan ba ay nafe-feel ng pastor mo ngayon? Tanongin mo sa leader mo nga, baka yung pastor mo, nafe-feel na siya na mag-isa na lumalaban. Ikaw, ang feeling mo lang, ay, basta si pastor may sayang obligasyon na tulungan ako, ipag-pray ako, palakasin ako. Tanong ko si pastor ba, napalakas mo ba? Did you pray for your pastor, for your leader? Baka tayo ay selfish lang. Boyfriend lang sa O, yun lang ang focus, So, it is our backup force. Pangatlo, ayaw, Pangatlo, prayer shield is our line of defense. Sabi mo nga, line of defense. At the same time, offense against the enemy. Di ba kaya nga prayer shield Siya yung bumabakod sa mga pastor, sa mga leaders. Now,
Prayer shield helps the pastors, the leaders, against the attacks of the enemy. Sila yung unang bumabangga. Pag may atake sa pastor, sila yung unang kumakalaban. Tignan mo sa church, ba? Pag may matake sa pastor, kayo ba yung unang bumabangga sa kalaban? O kayo kumakalaban sa pastor? Kayo kalaban ng pastor. O kayo kalaban ng pastor? Diba? Choose your battle. Piliin mo kalaban mo. Hindi mo kalaban si pastor. Hindi ka lang nakamayan, napagsabihan ka lang. Masama loob mo, kinukurik ka lang. Huwag ganon. Sabi sa tabi mo kapatid, huwag kang ganon. Bago ka na. It pains. Last days na eh. No, it pains me. Dapat tayo po ang nagpoprotekta sa ating pastor. Hindi tayo unang umuulo sa kanila. Another, di ba sa, yung kanina, yung third. Di ba sa military, di ba sa mga movie, di ba? Pag sinabi po, di ba merong, di ba, encuentro, di ba? Sabi nung ano, nung isang sundalo, cover me! Di ba? Have you heard that, ano? Have you heard that term? Cover me! Ano yung sabihin nun? Siya pa ay, pumunta kita para hangan. Sige! I'm covering you, ganun yun. Ano niyo ba, when a soldier said to his co-soldier, cover me, it means puputok yung ano, yung kakampi niya. Bang, 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 bang. Yun yung ano, yun yung cover me. Puputok yun, aatake yun. Para magawa niyo kailang gagawin kung kailangan na mag-transfer sa lugar. So, kaya when your pastor said to you, cover me, puputok ka. Lalaban ka. Dapat alam mong ipagtanggol yung pastor mo sa panalangin. Alam mong protektan yung pastor mo sa panalangin. Amen? Alam mo, simula ngayon, ipag-pepper ko na lagi ang pastor ko. Nagtawa na sila. Sige po, next day po tayo. Now, meron pong main role ang prayer shield. At yan ay watchman. Sabi mo nga, watchman. Watchman. Sabi po sa Isaiah 62 verse 6, I have posted watchmen on your walls. Jerusalem, they will never be silent day or night. You who hold on the Lord, give yourselves no rest. Ano di ba naglagay ang Diyos ng mga watchmen? Una sa Jerusalem. But even in our church, God have posted watchmen in our church. May tinawag si Lord dyan. Hindi lang mga pastor, hindi lang mga guro, pati mga intercessors, mga magpe-pray for our leaders. Hindi titigil ng kapanalangin. For our leaders, for our pastors. May God call all of you. I believe the Lord has called you today, kaya ka ngayon narito ngayon. So you are the prayer shield for the pastor. Sabi mga, I am a prayer shield for my pastor, for my spiritual parents, even sa leaders ko. Now, what is a watchman? Sabi po ng Oxford Dictionary, ang watchman is a man employed to look after an empty building. Now, historically speaking, or definition niya,
Ang watchman is a member of a body employed, a member of a body of people employed to keep watch at night in a town. So talagang binabayaran po yan noon. Para talaga, kumbaga pumoste, magbantay sa gabi. Parang barangay tanod. Sa isang particular town. Now, normally ang watchmen sa Old Testament, they are prophets. They are intercessors. Noon hanggang ngayon, they are the prophetic people who watches in the Spirit. Sabihin mo nga, I am a prophetic people who watches in the Spirit. Na bakit ito pinapaul? Kasi I believe there is power in our declarations. Kasi kapag dinedigan mo, it will manifest sa buhay mo. Okay? Now, yung word na watchman, the Hebrew word translated watchman means one who looks out, one who spies, or one who watches. And sometimes watchmen were scouts who look out for approaching friends as well as enemies. Alam nyo, nung pong bata po ako sa lugar namin, sa Nabotas, meron po nung mga sakla. Alam nyo sakla? Sugal yun. Meron doon table, tapos meron doon mga barahan, yung gamit sa kuwako. Yung may mga, kasi yung pangsakla na barahan. No, bukod doon sa personnel, yung mga nakaupo doon sa sakla, ang tawag doon personnel. Now, they are hiring lookout. Usually, isang tao yun eh. Yung look, ang nandun na sa may bandang labas yun, sa bukana yun. Ang trabaho sa kanto, ang trabaho niya, tumingin kung merong parang tipo na pulis. Yun. Sila po yung mga lookout. Parang ba meron pong mga parang tipo pulis, titimbre yun, may pulis. Yun ang yung kanilang trabaho. Mag-lookout. Now, meron pong yung watchman po ay, sige, another slide. Ang watchman sa Hebrew, yan po ay shamar. Sabihin mo nga shamar. Actually, kaya po yan shamar sa likod ko, di ba shamar? Ang shamar kasi, yan po ay Old Testament Hebrew lexicon. The Hebrew lexicon is used to help the user to understand the original text of the Bible. Yun po yung word na Hebrew lexicon, para malaman mo yung talagang ugat ng yung kompleto kahulugan ng word. Kaya ang watchman, yan po ay shamar. Sabi mo nga shamar. Now, yung modern Hebrew po ay shapa. Okay? Now, dito dinefine po yung watchman. At dito, yung sa kanyang definition, ito rin po yung ating job description. This is our responsibilities. Pag ikaw ay watchman, ikaw ay shamar. Sabi mo nga, ako ay watchman. Ako ay shamar. Oh, here are the job description. Okay, ito yung mga responsibilities po ng shamar o ng watchman. Number 1 is to guard. Sabi mo nga, to guard. Ito yung mga nagbabantay. To guard. Now, yung word na guard, it means ikaw naka-steady. Bawa, di ba, guard ka doon sa isang bangko. Naka-steady yung guard doon sa bangko para magbantay doon sa buong establishment ng bangko. Kung meron mga magnanakaw, may mga hold-upper, andun siya, naka-steady siya doon. So yung nagbabantay. Okay? Pangalawa, na trabaho po ng watchman ay nagpo-protect. Siya yung nag-iingat. So, alam nyo, tayo po mga Persian, ang trabaho mo magbantay at magprotekta sa pastor mo.
Kayo ang unang-unang dapat nagpoprotekta sa pastor nyo. Amen. Pag may kumalaban, dapat ikaw dapat ako maharap doon. Amen? Tulungan niyo yung pastor nyo. Huwag na pagtulungan. Diba ba? Tulungan niyo yung pastor nyo. Ang trabaho mo, magprotekta. Sabi mo nga, I will protect. My pastor. I will guard. My pastor. Pangatlo, you are to watch over. Dito naman, you are watching over. Kumbaga, you are in the higher place. You look up doon sa lugar na mataas para makita mo kung meron mga aatakas kay pastor, meron dyan mga gagawa na masama kay pastor. Yun ang trabaho ng prayer shield. Kaya nga maganda, we need to become prophetic. Pang-apat, you are to police. Diba? Ano ang trabaho ng police? Nag-aaresto. Correct. Pag may mga demonyong gustong umatake kay pastor, may mga masamang spirito, kayo aaresto doon. Bago umabot kay pastor, ikaw nakalaban doon. To protect and serve. Ikaw na ako maaresto doon. Yung iba kasi hinahayaan pa eh. Si pastor, nakakaki na. Ikaw naman, pinapanood mo lang. Dapat sa'yo pa lang, huwag mo nang payagan. Dapat sa'yo pa lang, arestuhin mo na yun. Bukod doon, police, di ba, are the ones maintaining peace and order. Dapat yung pastor mo, dapat umubuhay na may kapayapaan. Amen ba doon? I repeat, dapat yung pastor mo, dapat umubuhay na may kapayapaan. Dapat katuwang ka para siya mabuhay ng payapa. Hindi yung ginugulo natin. Diba? Huwag tayong pasaway. Ano ba bang magandang yung ating pastor, di ba? Talaga nabumuti rin ng payapa, di ba? Walang pinoproblema. Dapat yung problema, dapat ikaw pa lang doon ang maharap doon. Eh marami nang inaalala si pastor. Daragdag ka pa. Next, na trabaho niyan ay, hindi, bago yan, isa pa. Patrol. To patrol. So, paano kulang yan? Ikaw to patrol. Sige, hindi, ina lang. Yun, no? Nauna pala. Nauna ka pa. To patrol, yan. To patrol. Ang, di ba kung yung guard, naka-steady ka, steady guard, you are not, kung leaving your post, bantay ka ron. Yung, to patrol naman, ikaw yung nagro-roving. Regularly you are walking, kumbaga talagang ano ka, para talaga mag kaya ikaw yung umiikot para makita baka meron mga umali ang digit kay pastor. Lalo yung pagka yung pastor, guwapo. Talagang lalagbantayan mo yan. Nagro-roving yan. The watchman, the person is the one checking the spirit. Baka meron mga umaalih-alih na mga demonyo. Di ba masamang spirito? Nagbabala ng masama doon sa pastor. Ipapatro siya. Now, di ba, tulok apan, di ba, same as look out, to keep nag-iingat. Dapat tayo po ay katuwang para ating pastor ay maingatan. Sabi mo nga, iingatan ko. Ang pastor ko. Di ba sabi sa Efeso 4:11, di ba? It was Him, si Jesus Christ, di ba, who gave some to be apostles, some to be prophets, evangelists, hanggang teachers, evangelists, pastors.
Di ba yung word na it was He who gave, yung pastor mo ay regalo. Amen. Regalo siya sa atin. Amen? Dapat nakita mo yung pastor mo na regalo sa iyo. Kaya dapat mong ingatan. Amen? Kasi pag may nangyari dyan, alam mo, ikaw rin ang apektado. Yung church ang apektado. Po ba? Tama ba, Ron? Di ba, pag may sakit yung mga members, usually sila magtatawag na para mag-pray. Diba, pastor, di ba? Pag yung pastor naman may sakit na problema, apektado yung church. Another, yung watchman o yung samar, nagsasave yan, nagliligtas. Take care, same as yung to keep. At yung last minute pa niya is to suppress the invasion Suppress the invasion of the enemy. of the enemy. Gusto ng kaaway sa coping. Ipailalim sa kanyang pamamahala ng ating leaders, ng ating pastor, even the church. Kaya tayo mga watchmen, prayer shield, ang trabaho mo, isuppress o patigilin, pahituin yung bantang pananakot ng kaaway. Dapat, alam mo ba, prayer shield, listen carefully, no? Dapat alam mo mag-discern sa gano'n ng kaaway sa iglesia mo. Ikaw sa kinabibilangan mo. Pag merong gawa ng kaaway, doon pa lang sa umpisa pa, dapat isuppress mo na yun. If they are planting seed of chaos, divisions, dapat doon pa lang, pahituin mo sila. Huwag mong payagan. Now, there are ingredients for a powerful prayer. Gusto ba ng maging panalangin mo powerful? Gusto mo ba yun? Na yung panalangin mo talaga, alam mo, may mangyayari kapag nagpe-pray ka. Now, yung first four dito ay, alam mo na to, so, this could be a reminder, or baka naman, alam mo na, pero di mo to napapractice. Kaya magandang, atin ito pong, pwede po itong madinig ulit. Number one, we need to pray with consistency. So Luke 18 verse 1, sabi sa NIV, ito yung parang po na persistent widow. Sabi diyan, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sabi mga, always pray and not give up. One more time, I will always pray and not give up. Lagi akong mananalangin at hindi ako susuko. Sa King James, men ought always to pray and not to faint. Dapat lagi nagpe-pray, hindi ka nangihina sa pananalangin mo. Hindi ka nangihinawa. O bakit sa ESV naman, that they ought always to pray and not lose heart. Dapat lagi nagpe-pray, hindi nawalan po ng pag-asa. Hindi nasira ng loob. Alam niyo ba, importante yung praying with consistency. Sabi mo nga, I will pray consistently. Na, have you observed, di ba sa lugar niyo, kung meron ng kung meron yung lagi po napapunta ka ng tubig, na bato, ano nangyayari? Ano nangyayari sa bato? Ewan ako, if you are observant, nabubutas, hindi na nalinis na bubutas yun. Kahit isa-isa lang yan, kahit gaano katigas yung bato, pag consistent po yung pagpata sa kanya, nagkakarak yung bato. Nasisira. So that is the power of praying consistently. Yung di ka nag-give up sa pananalangin mo. Na parang sa umpisa, parang walang nangyayari. Pero pray ka lang din. Kasi lalambot din yung bato, yung bato.
If we pray consistently, hindi po nag-pray ka walang nangyari, keep on praying. Huwag kang ihinto sa kakapanalangin until you receive the answers. Pangalawa, ayan, di ba sa 1 Thessalonians, you need to pray without ceasing or pray continually. Number 2, pray with earnestness. Sabi mo nga, earnestness. Yung word na earnest means, ito ay mataimtim. Or, sa dictionary, it means, earnest means resulting from or showing sincere or intense conviction. Sabi po sa Acts 12, verse 6, verse 5, so Peter was kept in prison. Kasi ito yung time na si Peter po ay nakulong. Remember? But the church was earnestly praying to God for him. Nung makulong po si Peter, nagtipon-tipon yung church, and they earnestly praying to God. Mataimtim na nananalangin. Sincere sa puso nila. They want their leader para makalaya. Palayain ng Diyos. Mataimtim yung kanilang pananalangin. Alam yung nangyari? Diba? Ang gimalang Diyos, God sent His angel. And miraculously, Peter escaped sa prison. Kasi merong earnestness na thinking. Tanong ko, pag nag-pray ka, pag-thinking ba? Meron bang sincerity sa panalangin mo? Dapat makita ka nagpe-pray. Di ba pagka ang iyong problema, pag medyo magang lang, di ba parang, Lord, tulungan mo ko. Pero pagka ang problema matindi, Lord, tulungan mo ko, Lord. Lord, I need you, Lord. We need you, Lord. We pray for your intervention, Lord. Diba? Mataimtim. Pangatlo, we need to pray with fervency. Sa NASB, ang sabi dyan, sa same book, Acts 12, verse 5. So Peter was kept in the prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God. Yung word na fervent, sa dictionary means having or displaying a passionate intensity. Yung kanyang archaic, it means very old. Yung meaning po ng fervent, nung noon pa, yung gamit niya noon, ng fervent, it means hot, burning. So, sa labas, parang ano ka lang, you're just uttering naturally. Pero sa loob mo, nagliliyab ka pag nagpe-pray ka. Sa loob mo, nag-aalam yung panalangin mo. Lord, I pray for the mighty move of God in my life, in my church, for my pastor, for my leader. Dapat ganun ka manalangin. Di ba pagka normal converse, di ba normal talk lang to somebody. Di ba? Casual talk. Pero pag galit ka, paano salita mo? Paano bigas mo? Ha? Kaya sigaw. Di ba sa loob mo, tumigil ka, nanggigigil ako sa'yo. Di ba? Sa loob mo, talagang, alam mo, nagpupwes yung kalooban mo. Di ba? Talagang may emosyon. Yan din, ganun din ito. Full of emotion yung panalangin mo. Lord, we pray for miracle. We pray for divine intervention. Dapat naglalagag, dapat naglilid ka doon sa loob ng puso mo, sa spirito mo. Huwag ka lang makontento na, Lord. Pagpalain mo si pastor. Kung ayaw mo, pwede din po, Lord. Huwag naman ganon. Lord, pagpalain mo si Tatay Bing. Bagong kotse, Lord. Kailangan
nang i-retire si Windy. Di ba dapat ganun tayo manalangin? Dapat nag-aalab sa loob. Alam nyo sa James chapter 5 verse 16, sabi niya, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. Look at the last statement. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung effectual, fervent prayer. Pag ang prayer mo ay fervent, effectual. Sabi mo nga effectual. Yung pong word na effectual means ay meron tong able to produce an effect. Kaya siya effectual eh. So if our prayers are fervent, effectual yun, may epekto yun. It produce effect. Sabi sa Amplified, the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Pag ang prayer mo ay fervent, nagliliyab sa loob, effectual yun. It will make tremendous power available. Kaya sabi sa NIV, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Alam mo, obserbahan mo, pag nag-pray ka, gawin mo ito, mataimtim, with fervency, naglalagablab sa loob, nagliliyab sa loob, maniwala ka, may resulta yan. Maniwala ka. Lalo may emosyon. Let us use our words, our prayers talaga. Okay, to observe this, no? Diba, bawa? Yung anak na pasaway. Ayun, pala rito, no? Napasaway, no? Tapos yung magulang, talagang sobrang galit. Pag sabi ng magulang, sobrang galit na, gagapang kang parang ahas! Diba? Galing sa loob yun, naglilip sa loob. Ano mangyayari sa anak? Gagapang talaga parang ahas yun. Kasi heartfelt, may conviction, may emosyon sabihin, yun, negatibong paraan yun, ha? Let's turn it into positive way. Gawin mong panalangin. Pero hindi curse. Kaganda yung buhay ng pastor ko, yayaman siya. Pagpapalay ng buhay niya, pati pamilya niya. Diba? Kaya talaga yun. Tandaan mo, your prayers will make tremendous power available. No, pang-apat, we need to pray with faith. Sabi po sa Hebrews 11 verse 1 now, faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen. Alam nyo, ang isa pong sekreto po sa answered prayer, yung pananampalataya. Now in this verse, yung faith should be combined with the Word of God. Dapat yung faith mo dapat siya nakabase sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga that we need to read the Word, meditate the Word, para kung nag-pray ka, meron kang kinukog. Ang kailangan na lang sa Word na basa mo dapat dyan, combine mo ng faith. It will work together. Now, yung faith, kailangan din sabi sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word
of God. So, importante yun. Hearing the Word, kaya merong faith. At sabi sa Hebrews 11 verse 3, by faith, we understand that the universe was created by the Word of God. By faith. So, kumbaga, pag pray ka dapat, meron kang katiyakan. Diba? Yung kanyang definition, diba? Faith is the assurance of things hoped for. Ang faith daw, meron kang katiyakan sa mga inaasahan mo. The conviction. Yung conviction, it means meron kang batibay na paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, pero naniniwala kang mangyayari. Amen? Whenever we pray, every time we pray, every time I pray, I always operate in faith. True enough, nag-work si Lord. Kasi God honors our faith. Now, dito po tungo sa panglima na isang paraan po ng epektibong pananalangin. When we pray, we need to engage in the spiritual. Sabi mo nga, engage in the spiritual. Do you know that everything that we see in the physical realm started from the spirit realm? Lahat yan nakita mo ngayon. Puno, buwan, lahat yan, kahit tao, lahat yan. It started from or in the spiritual realm. Sa ebidensya, Hebrews chapter 11 verse 3. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God. So that what is seen was not made out of things that are visible. Sa Tagalog, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So, nagsimula ang lahat by faith in the spiritual realm. Bago pa nalikha yung langit at lupa, puno, yan, hayop, nag-start siya doon sa spiritual realm. Gamit yung faith ng Diyos. Para bang, di ba, parang di ba, baba, nung tinan nyo to, no? Try to picture out yung creation, no? Bawa, nalikha yung puno. Bago naging puno sa physical realm yun, it started doon sa spiritual realm. Ito na puno. May malaki, may maliit,